Totoo po ba na sa simpleng paglayo mo lang, pag-distance mo lang, maglaylo ka lang ay napakalaki po ng mangyayari? Na sa ganito ay maaaring mabago ang takbo ng breakup ninyo. Kasi kung halimbawa kayo nga po ay parang binabasura ngayon, hindi pinapansin, at talagang parang binabaliwala, at halos wala ka nang maisip na paraan kung ano po ang pwede pa nating magawa. At ang isang option mo dito ay lumayo. Mga utol, magandang pag-usapan yan at ngayong araw na to ay tatalakayin nating mabuti kung ano ang mga benefits, mga advantages at ano ang maitutulong nito at ano ang ikabubuti nito sa ex mo, sa taong mahal natin at sa atin. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag po nating kalimutang mag-subscribe. At syempre po, paki-like na rin po at paki-hit nyo na rin po yung notification bell. Dahil halos araw-araw naman po mga kapapong, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng tulong sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero before we move further, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun o. Welcome back! Nais ko po muna sana mag-invite na paki-like, follow, pakibisita naman po tayo sa ating Papong TV Facebook page mga utol. Ito lang po ang nag-iisa, one and only and official page po ng Papong TV kung saan pwede nyo po akong puntahan kung halimbawa kayo nga po ay naghahanap ng kasagutan. Coaching session po natin ay dito nyo rin po ako pwedeng makontak. May mag-a-assist po sa inyo. Tunghayan na natin mga utol kung ano po ba yung mga magiging advantage kung halimbawa kayo nga po ay lalayo, maglalaylo. Especially kung kayo po ay nasa breakup situation at talaga naman pong napakainit ng nangyayari sa inyong dalawa. Una mga utol, gusto ko po maintindihan natin na although yung ganitong klaseng situation ay tinatawag nga po nating proseso, ang iba, technique. Ito po ay dapat nating maintindihan na hindi lang siya basta proseso mga utol, ito po ay isang journey. Ang journey, alam naman po natin, ay pagpunta or pag-travel natin into a certain place mula nga po sa kinatatayuan at present condition natin. A situation filled with challenges, ups and downs. Masasaktan tayo dito mga utol at matututo tayo dito. It is considered as an experience that defines human nature. Now utol, kung halimbawang kayo nga po ay nahihirapan ngayon, syempre may tendency napakalakas ng pagkakataon na kayo nga po ay magkaroon ng mga sunod-sunod na kamalian. Pagka nangyayari ito, natural papangit at hindi magiging maganda ang tingin niya sa atin. Naturalmente mga kapatid na siya po ay mag-isip ng hindi maganda. Reality, dito nagkakaroon ng turn off. Kahit sabihin na natin na siya po ay may pagmamahal pa rin at ito ay nararamdaman mo pa rin mga utol, natural lang po na mapupush pa rin po yung kanyang pakiramdam, yung kanyang emotions or pagmamahal sa atin kung halimbawang pinipilit natin. Kaya nga po kung halimbawang kayo po ay distance, lalayo muna, ay makakatulong po ito sa atin. It will give you the opportunity mga utol, yung upper hand para makontrol mo yung emotions mo. Pag nakontrol mo yung emotions mo, makakaiwas ka dito na magmukhang desperado, desperada. Naiintindihan ko po ng lubusan na pagka kayo nga po ay nasa breakup, talaga naman pong para kang dinudurog, para kang binabayo, pinahihirapan ka nito at parang pinarurusahan. At sobrang lakas ng separation anxiety. Natatakot ka. Kaya nga tinututukan natin ngayon na dumistansya ka muna dahil sa simpleng paglayo, tutulungan ka nito mga utol in dealing dun sa feeling of abandonment, dun sa feeling of separation, doon sa panic na nararamdaman mo sa kasalukuyan. Sa una lang naman po siya mahirap, pero pag nasimulan mo na, dire-diretso na ito mga utol. Dahil nga po magkakaroon ng gap, magkakaroon ng separation, break. Pagka ito po ay na-experience natin, tayo po ay mamomotivate na po dahil mararamdaman natin na tayo po ay bumubuti. Mafe-feel natin na things are getting better, lalong-lalo na nga po kung halimbawang minamasdan mo yung ex mo, napapansin mo na parang nagsasubside yung negativity at napapansin mo kahit yung mga nakapaligid sa'yo mga utol ay gumaganda at bumubuti rin ang pagtingin sa atin. Eventually, you will feel independent and become a better person. Ang simpleng paglayo mga utol ay may tinatawag na ECM, Effective Coping Mechanism. Ito po ay isang paraan ng maayos at positibong pag-handle ng aftermath nga po ng isang breakup. Syempre pagka halimbawang kayo po ay na-reject, nahiwalayan mga utol. Wala kang ibang iisipin dito kung hindi yung nawala,
Kung hindi po yung ex natin, syempre po tayo po ay mahihirapang kumain, tayo po ay mahihirapang matulog, tayo po ay siguradong mahihirapang makihalubilo mga utol. Kung meron kang coping mechanism tulad nga po ng paglayo, ay malaki po ang maitutulong nito para maibalik ang iyong sarili. Number one weapon po kasi ito mga utol kung gusto mong ma-win ang dating partner mo. Dahil kung wala kang strength, hindi mo na ibalik ang iyong sarili, hindi mo ito kakayanin. Pag kayo po ay nasa breakup, siguradong guguluhin or maglalaro sa atin yung pakiramdam ng lungkot. Kasama na po rito yung galit. Kasama na rin po dito yung pagsisisi at panghihinayang. Yung tinatawag natin na coping mechanism sa simpleng paglayo mo ay siguradong mai-interrupt ang mga bagay na to. Hindi po ito kagad ma-absorb ng ating emotions. It allows us na maging kalmado, makapag-isip ng mabuti at talaga naman pong lumakas. Ito po ay importante mga utol dahil dito po tayo makakapag-isip ng matino at dito rin po natin malalaman ng gusto kung ano talaga ang gusto natin. Kaya ko po sinasabi yan dahil pagka kayo po ay heartbroken, kahit po mali, kahit alam naman po natin tagilid at hindi na po pwede, ito po mga utol ay sadyang ipipilit natin dahil nga po dun sa sakit. Pero kung halimbawa kayo nga po ay kumalma na, nakapag-isip na po ng matino-tino, natural lang na malalaman mo kung ano po ang nararapat at makakabuti sa iyo. Tignan din po natin kasi yung kalagayan ng dumper. Alam nyo naman po yung mga dumper, napakalakas niyan, lalong-lalo na nga po sa mga oras ng breakup. Sigurado ako mga kapatid, binabantayan niya at nilalagyan nga po niya ng boundaries yung relationship ninyong dalawa in order to protect what they feel at ano nga po ang nangyari sa inyo. Ngayon, kung kayo po ay lalayo muna, magkakaroon kayo ng mga coping mechanism tulad nga po ng pag-distance, iiwasan muna natin yung mga bagay or way of communication natin sa kanya mga kapatid, ay siguradong mafe-feel niya na nire-respeto mo or even ginagalang mo nga po yung boundaries na nilagay niya. Mahalaga ito mga utol. Yung patuloy na paghabol natin, patuloy na panunuyo natin, pangungulit, kakapaliwanag, pakikipagtalo sa mga ex natin mga utol ay ang mga bagay o sitwasyon na sigurado pong sisira at magpapalayo sa atin. Bababa ng bababa ang ating chances dito. Dito na papasok yung simpleng paglayo. Dahil kung kayo nga po ay lalayo, maiiwasan mo to. Mafe-feel mo na it's better pala kung halimbawang kayo nga po ay hindi nag-uusap. Pag ito po mga utol ay nagdire-diretso, ay siguradong maririp natin lahat ng mga benefits nito. Tulad nga po ng bumubuti tayo, magiging attractive tayong uli, magsasubside yung negativity at maaalala ngayon ng dating partner natin yung mga naibahagi natin, mga oras na pinagsamahan nyo, isinare mo sa kanya nung mga nakaraan. Napakaraming mga advantages dito mga kapatid kung halimbawang kayo nga po ay lalayo. Pero para sa akin, alam naman po natin, ano po ba yung pinaka-problema pag kayo po ay nasa breakup? Emotional pain, emotional baggage, emotional struggles. Kung halimbawang ito po ay talagang mararanasan natin, natural lang mga utol, ito po ay talagang sabihin na natin dadanasin natin, siguradong gagapang tayo sa hirap at sakit mga utol. Pero kung lalayo ka, ay siguradong bubuti ka. Gradually mga utol, ito po ay malelesen. Araw-araw, oras, weekly, minuto na darating sa iyo, mapapansin mo na you will be better and better. Mahalagang mahalaga yan. Natututo kang mag-isip uli. Kasi kadalasan mga kapatid, alam naman natin kung anong tama eh. Alam naman po natin kung anong nararapat at alam na alam din natin kung ano ang malinaw na pinararating ng ex mo sa'yo. Kaya lang ang mga bagay na to mga utol ay natatakpan, sarado ika nga. Dahil nakikinig lang nga po tayo sa sinasabi ng puso natin. Puro emotional pain yan. Sa simpleng bagay na yan mga utol, it will help you cope up at papaano mo malalabanan yung mga challenges na darating sa iyo mga kapatid. Di ba binabanggit ko nga po, may mga ex pala na talaga naman pong hindi ka papayagang mag-move on. Kung halimbawang kayo nga po ay lumalayo, mapapansin mo mga utol ay talagang lalo kang dinudurog. Parang hinihila yung paa mo at lalo kang pinahihirapan. Dito ang maraming nahihirapan. Kaya kung puputulin mo muna to for the meantime, halimbawa nga po ang naging journey mo mga kapatid ay i-cut yung mga connection at lumayo ka muna, ay sigurado pong magbabago ang pagtingin ng ex mo sa'yo. Mawawalan siya ng mga pagkakataon para isagawa ito or iparamdam sa'yo kapatid. Huwag mong piliin na manatili dyan dahil pag ikaw ay nanatili, siguradong parang sinabi mo na, o sige na, saktan mo na ako, tatanggapin ko na lahat yan mga kapatid. Dito tayo nahihirapan. Sa panahon ngayon, hindi na ganito ang way para maibalik ang ex mo. Siguro na mga unang panahon yan kapatid. Pero sa ngayon, mas mabuting makita ng ex mo na ikaw nga po ay nagiging stable. Tulad nga po ng lagi nating sinasabi,
bumubuti ka. Lastly po, at tingin ko isa sa pinakamahalaga kung halimbawang kayo nga po ay distance. Pagka halimbawang ginawa nyo itong mga utol, dahan-dahan or mapapansin kagad ng ex mo na wala na siyang authority, wala na siyang kapangyarihan at wala na siyang lakas over you. Dahil siguro isa ito sa mga rason kung bakit hindi niya tayo pinapansin or even hindi nga po niya nakikita ang ating halaga. Dahil ang pakiramdam niya mga kapatid, siya po ay napaka-dominant at tayo nga po ay parang nagmamakaawa sa kanya. At ito ay dapat mangyari dahil kung gusto mo talagang ibalik ang ex mo, kailangan ma-change mo yung behavior niya sa atin mga utol. Dahil most probably kung halimbawang kayo nga po ay sadyang nahihirapan ngayon, pinahihirapan ngayon ng mga ex nyo, malamang na napakalaki po ng ulo niya, spoiled at kumbaga stubborn. Kaya kung halimbawang gusto mong putulin ito, kapapong, kailangan iparamdam mo sa kanya na wala na siyang authority sa'yo. Tapos na at wala na siyang power. Also, do not forget, kailangan natin ng confidence. Of course, lagi natin binabanggit yan, even sa mga previous vlogs natin at sa mga coaching session po ng Papong TV. Kailangan natin ng panahon para maibalik yan. Kailangan natin ng oras na walang disturbance or walang punishments or walang pain para mangyari ito mga utol. Mas makakapag-focus ka, mas makakapag-concentrate ka na maibalik ang self-confidence mo kung kayo nga po ay lalayo. By that time, pwede na natin gawin ang mga bagay na gusto natin. Dahil saktong-sakto ito mga utol, tulad nga po ng binanggit ko, ito po ay win-win situation. Dahil kung halimbawang naibalik mo na yung self-confidence mo, yung sarili mo, buong-buo ka na ulit, sigurado akong kasabay nito ay bumuti na rin at naging positibo na rin ang tingin ng partner or ex mo sa'yo. Hanggang dito na lang po muna si Papong TV mga utol. I hope na nakatulong po tayo dyan. Bantayan po natin at syempre po alagaan po natin ang ating mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa lahat. Stay safe po, Papong TV.